Ako ay isang executive sa isang multinational na kumpanya, kumikita ng halos 1,7 milyong pisong taunang sahod, ngunit ng araw ng ika-70 kaarawan ng aking biyanan, tinawag akong walang karapatang umupo sa mesang pamilya. Ang lalaking pinondohan kong deposito sa pabahay, ang lalaking iyon ay tahimik na umiinom ng malamig na tubig sa tabi ko habang bulong na bulong. Mayroon kaming dangal na iingatan, pumunta ka na lang sa parking lot at doon ka maghintay. Sige, ang dangal ninyong iyon aasikasuhin ko ng perpekto. Ngumiti ako at lumakad patungo sa front desk ng hotel. At kinansela ko ang 51.5 milyong credit card pre-authorization. Isang oras lamang ang lumipas nang ang pamilyang napakahalagang dangal ay natutunan ang tunay na kahulugan ng kahihiyan sa pinakamagandang function hall ng Makati. Bago magsimula ang kuwento, ipaalam sa akin sa komento kung saan kayo nakikinig ngayon. Maligayang pagbati sa inyong lahat. Sige, magsimula na tayo. Kung hindi ka man lang makapagpakitang kahit kaunting respeto, paano naman mahaharap ngang nanay ko ang mga kasama niya sa simbahan? Dumating ang boses ni Raymond Buenaventura sa aking earphone. Sinusuri ko noon ang budget para sa server upgrade ngayong buwan. Nakatiklop ang aking cursor sa ibabaw ng numero, ngunit hindi pa rin ako naklik. 1.5 milyon, sabi ko nang pababa sa mikropono. Ilang engineers ang nag-overtime sa kabilang panig ng partition. 1.5 milyon. Ang tono ni Raymond ay puno ni kumpiyansa, may kasamang bahagyang pagmamalaki pa nga. Sabing nanay ko, ang makasamahan niya sa simbahan ay nakdiriwang ng ika-70 sa mga hotel sa BGC o Makati. Alam mo naman kung gaano siya naghirap para paaralin at palakihin ako ng mag-isa. Ikaw ay may bahay na nga. Executive pang malaking kumpanya, ano bang malaki ang ex-ante 5 milyon para sa iyo? Inalis ko ang aking mata sa monitor at tumingin sa aking refleksyon sa salamin ng bintana. Si Raymond Buenaventura ay isang simpleng kawani ng gobyerno sa isang ahensya ng LGU. Ang kanyang buwanang netpay ay hindi umabot sa 20,000. Mula pa sa 45,000 na iyon, ibinabawas niya ang lihim na allowance na ibinibigay niya sa kanyang ina. Ang deposito sa apartment, ang gastusin sa bahay, ang monthly amortization ng sasakyan pati na ang bagong smartphone na kanyang binili, lahat ay nagmumula sa aking account. Nabook na ang venue, ako ang nag-coordinate ng lahat. Pero nakita ko ang additional breakdown na ipinadala mo, pinalitan mo ng imported na flower arrangements at nagdagdag ng mga souvenir na lampas na sa budget. Hay naman, minsan lang ito, kapag maganda ang handaan, sasabihin ng lahat na swerte ng anak ko sa asawa, hindi ba maganda iyon? Narinig ko siyang nangatok ng labi sa telepono. Nakaduty pa rin ako. Pumunta ka sa bahay-bahay ngayong Sabado. Sabi ngang nanay ko, magluluto sila ngang sinigang at kailangan ng tulong sa kusina. Isipin mong pagmamahal sa pamilya bago pa man ang pagdiriwang. Natapos ang tawag. Umatras ako sa aking upuan at pinagmasdan ang pagdilim ng screen ng telepono. Hindi siya nanloloko sa labas, hindi siya sumasugal, hindi siya nananakit. Lagi na lang sinasabi ng mga kaibigan ko, si Raymond, wala lang siyang pera, medyo makunat at sobrang ina-ina, pero mabait naman at mapagmahal sa pamilya. Kaya naman sa loob ng 3 taon, pinayuhan ko ang aking sarili. Ito ay isang kompromiso. Ang aking mataas na sahod ay magtatakip sa mga butas ng kanyang sitwasyon at ang kapayapaan ng tahanan ay mabibili. Maayos naman ang deal na iyon. Ngunit hindi ko napaktanto. May ilang butas na kahit ilang daan ang ibuhos mo, hindi mapupuno. Isang Sabadong umaga, isang lumang bahay sa Marikina. Dala ko ang malaking supot ng mga sangkap asin, bagoong, at mga pampagisa para sa nilaga habang umaakyat sa 2 palapak ng lumang gusali. Pinindot ko ang paskot ng pintuan, bumukas ito. Agad akong tinamaan ng malakas na amoy ng bawang at bagoong. Ang sala ay tinanggal ang mga muebles papunta sa sulok at ang sahig ay natatakpan ng malaking plastik na banig. Halos 50 pirasong tinatat na gulay at karne ang nakaambak sa mesa.
Ang mga ito ay nagsimula na ring mabango ng malakas na pampalasa. Nakaupo si Lola Coring ang aking biyenan, si Corazon Buenaventura, sa sopa, nakatingin sa kanyang smartphone. Hindi man lang niya tinignan ang dala ko. Sa isang kumpas ng kanyang ulo, tinuturo niya ang malaking palayo ng sarsa sa gilid ng plastik na banik. Hugasan mo ang kamay mo, magsuot ng guwantes. Bilisan mo, masisira ang lasa kapag matagal. Hinubad ko ang aking panlabas na damit at ibinit sa likod ng pinto. Pumunta sa kusina, hinugasan ang kamay at nagsuot ng rosas na goma na guwantes. Lumakad papunta sa banig, lumuhot at nagsimulang magtrabaho. Tingnan mo ang pinapadala mong larawan ng mga dekorasyon. Idiniin ni Lola Coring ang screen ng telepono sa harap ng aking mukha. Nakita ko ang layout ng floral arrangement na ipinadala ko sa kanya kagabi. Ano ba itong kulay ng ribbon? Mukhang kasal sa probinsya. Gusto mo bang mapahiya ako sa harap ng makasama ko sa simbahan? Palitan mo lahat ng ma-imported na orchid at pampaganda. Kulang ang pera. Huwag mong gikinuwento sa akin, ayusin mo. Iyon na ang pinakamahalagang paketeng hotel, nanay, sabi ko. Hanapin mong ibang florist kung kailangan at ang menu sa mesa ng pamilya Tinola, biruin mo, ay upgrade mo sa kuhol at tahong sa sarsang alige. Sino ba ang mga darating? Hindi mo alam. Mga opisyales ng simbahan, mga maimpluensyang kakilala ng pamilya. Kailangan pang magsalita ako ng pasasalamat sa harap nila. Inilagay ko sa plastik na lalagyan ang mga nilutong pagkain, pinindot ng mabuti. Opo, palalaitan ko bukas. Tahimik ang aking boses. Ngumuso si Lola Coring at umatras sa sopa. Nagpapatuloy na mag-swipe sa kanyang telepono. Ganyan talaga ang tungkulin ng may bahay. Mapaktiis ang anak ko, kaya pinahihintulutan kaniyang palaging palabas-pasok. Magpasalamat ka. Kung maayos ang handaan, pupurihin ka ng lahat. Iniyuko ko ang ulo at kumuha ang susunod na sangkap. Nagpupumilit ako sa aking sarili. Isang okasyon lang ito. Kapag tapos na ito, babalik sa normal ang lahat. Ngunit ang tubig ay palaging kumukulo nang hindi natin namamalayan. Araw ngika, 70 kaarawan, basement parking ang isang 5-star hotel sa Makati. Hinubad ko ang susi sa kotse at tiningnan ang aking sarili sa rearview mirror. Naka-navy blue silk dress ako, may malinas na perlas na hikaw. Pumunta pa ako sa parlor para sa blow dry. Ang 51, 5 milyong handaan ay karapat-dapat sa ganitong antas ng presentasyon. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang pindutan para sa ika-4 na palapagang function hall. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, malinis na makapal na charpet ang sumalubong sa aking mapaa at may banayat na amoy ng jasmine sa hangin. Ang pasukan ng function hall ay puno ng matataas na imported na orchid basket. Sa tabi ng reception table ay nakatayo ang malaking ice sculpture na may nakaukit na Corazon Buenaventura Ika, 70 Karawan. Lumapit ako sa reception table. Maraming panauhin karamihan ay mga matatandang kasama sa simbahan. Bawat isa ay may hawak na puting envelope ng regalo. Pumasok ako sa loob ng function hall. Ang interior ay napakalawak. Ang mga crystal chandelier ay nagsasabog na maliwanag na liwanag. Lumakad ako patungo sa mesa ng pamilya sa harapan. May gintong tela sa mesa at bawat upuan ay may pangalan sa gold embossed na card. Isa-isa kong tiningnan ang mga panggalan, Pastor Reyes, Deacon Santos, Tito Ernesto, Tita Natividad, Lolo Seferino. Lumabas akong umikot sa buong mesa ng pamilya. Wala ang aking pangalan. Lumipat ako sa pangalawang mesa para sa mga miyembro ng pamilya. Nakita ko ang pangalan ni Raymond Buenaventura. Nakita ko ang pangalan ng kanyang kapatid na si Susan, pati na ang mapinsan at kamag-anak. Wala si Andrea Santos Buenaventura. Iyon ang aking pangalan, ang aking legal na pangalan pagkatapos ng kasal. Tumayo ako sa pagitan ng dalawang mesa habang pinapalaro ng mahinahong musika ang malaanghel na melodiya sa paligid. Ang mapanauhin ay nagtatawanan at nagbabatian. Parang mali-maling ekstra sa isang pelikula, hinahanap ang lugar ko ngunit wala. Isang maliit na bula ang isipan ang lumitaw sa aking isip at pumutok.
Humingi akong pahintulot at lumabas sa function hall patungo sa VIP lounge. Tahimik ang koridor. Natigil ako sa harapan ngang pintuan na may nakasulat na VIP lounge. Hindi ito ganap na nakasara, may bahagyang puwang at may tumatawid na tawanan ng mga babay. Itinulak ko ang pintuan at pumasok. Malawak ang lounge. Sa gitna, nakaupo si Lola Coring sa isang malaking velvet sofa. Nakasuot siya ng napakamahal na pink at gold na Filipina na walang kahit isang ligaw na buhok. Nakatiklop sa isang maingat na apdo, may maningning na dekorasyon. Sa paligid niya ay nagsasalita ang mga babae mula sa simbahan, paulit-ulit na nagpupuri sa kanyang damit. Nang bumukas ang pintuan, tumigil sandali ang tawanan. Tumingin si Lola Coring at nakita ako. Ang mapagmalakin at mapanuring ngiti na nasa kanyang mukha ay biglang nawala, pinalitan itong halatang pagkamuhi. Bumangon siya at lumapit sa akin nang hindi pinapansin ang nga nakatingin sa kanila. Hinawakan niya ang aking pulso at hinila ako palabas ng lounge. Walang dalang regalo. Tiningnan niya ang aking damit mula ulo hanggang paa, nginisian ng pababa. Ang pakan 5 milyon ay nabayaran na kanina ng credit card pre-authorization. Kung nabayaran na, umalis ka na. Huwag kang mag-aligaga dito. Umalis ka na. Umalis? Bakit? Para ka pang nais umupo sa mesang pamilya. Ngumuso si Lola Coring, mababa ang boses, ngunit bawat salita ay tumitigib ngang kahulugan. Tingnan mo ang iyong sarili. Kahit magsuot ng magandang damit, hindi ka magiging may angkan. Walang kilala sa iyong pamilya. Walang respetong kapamilya kung ikaw ay upo run. Bababa ang antas ng aming pamilya. Bahagyang kumontraksyon ang aking mga daliri sa makabilang tagiliran. Ang manarito ngayon ay mga opisyales en simbahan at mga respetadong kakilala ng aming pamilya. Kapag nagtanong sila tungkol sa iyong pinakmulan, ano ang sasabihin ko? Na ang anak ko ay naasawang isang walang angkang babae mula sa mababang bahaging lipunan. Mahalaga sa akin ang dangal, kaya umalis ka na. Kaya kahit nagbayad akong 1.5 milyon, wala akong karapatang kumain dito. Tungkulin iyon ng isang may bahay. Ang pagpapalaking ang anak ko ay hindi libre. Tumaas ang boses ni Lola Coring ng kaunti. Wala akong oras para sa iyo dito. Umalis ka na. Nanay. Sa tabi ko, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Lumingon ako. Si Raymond Buenaventura, nakasuot ng dark gray na ternong Pilipino, ay lumapit mula sa direksyon ng function hall. Tiningnan niya ako, pagkatapos ang kanyang ina. Raymond, mabuti at nakarating ka na. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lola Coring. Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo. Sa magandang araw na ito, nagtatalo siya sa akin. Bago pa makita, neka padre, alisin mo siya rito. Tiningnan ko si Raymond. Huminto siya ng isang hakbang mula sa akin. Hindi niya namasdan ang aking mamata. Nakatingin siya sa disenyong charpet sa koridor at umikot ang kanyang lalamunan. Raymond, tinawag ko ang kanyang pangalan. Wala ang pangalan ko sa mesa ng pamilya. Hinagot ni Raymond ang kanyang makamay at bumaba ang boses. May halungang pamumudmod at yamot sa kanyang tono. Andy, ngayon ang espesyal na araw ni nanay. Pakiusap, huwag kang gumawa ng eksena. Huwag na itong palawigin. Saan ka man kumain, ano bang pagkakaiba? Pumunta ka sa parking lot sa basement at doon ka maghintay. Kapag tapos na kaming kumain, sabay tayong uwi. Nagsimulang humalaw ang ibabaw ng tubak. Tiningnan ko ang lalaking ito. Tiningnan ko ang kanyang polo shirt na maingat kong pinaplansa kaninang umaga. Tiningnan ko ang kanyang mukha na laging puno ng pag-iwas at kaduwagan. Biglang nakaramdam akong tawang humihila. Hindi galit. Hindi awa sa sarili. Isang napakalaking kalayaan na hatid ng matinding pagkalito. Para akong nagbubuhat ng mabigat na bato sa pag-aakyat ng bundok. Naniniwala na ito ang aking dapat dalhin, tapos may lumabas at nagsabi, ang batong iyan ay inilagay lang iba sa iyong bag. Kumulo ang tubig, malaking bula ang bumula sa ibabaw. Isa-isa kong ibinuka ang aking manakunot na daliri. Hindi ako umiyak.
Hindi man lang pumula ang aking mapilik mata. Naramdaman ko lamang ang mabigat na batong nagapi sa aking dibdib sa loob ng 3 taon na biglang naging alikabok at nagsabog sa hangin. Isang hakbang ang inatras ko, pinalayo ang aking sarili sa mag-ina. Tiningnan ko ang mukha ni Lola Coring makapal ang foundation, puno ngang pagmamataas. Tiningnan ko ang duwagnam nga mata ang aking asawa na hindi makatingin sa akin. Naktuwid akong 2 paa, pinaksama ang makamay sa harapan, at yumuko ako. Ang pinakagalang-galang, perpektong 90-degree na yuko. Opo, nanay. Nang tumayo ako, may malinis nan ngiti sa aking mga labi. Sana ay masaya ang inyong pagdiriwang ngayon. Hindi ko na sila muling tiningnan at agad akong lumabas. Ang bawat hakbangang aking sapatos sa makapal na karpet ay hindi malakas, ngunit sa bawat hakbang, mas magaan ang aking katawan kaysa sa nakaraan. Hindi ako pumunta sa parking lot. Pumunta ako ng diretso sa reservations desk ng hotel sa unang palapag. Sa desk ay nakatayo ang isang manager na nakablock na uniforme. Magandang hapon po, ma'am. Paano ko kayo matutulungan? Andrea Santos Buenaventura po. Inilapag ko ang aking ID at credit card sa counter. Ang pre-authorization para sa function ng ika-70 karawan ni Corazon Buenaventura sa ika-4 na palapag. Naganap ang manager sa tablet niya at tumingin sa akin. Opo, Ma'am Andrea. Nakita po ang pre-authorization. Pagkatapos ng event, magpapatuloy ang final settlement. May problema po ba? Kanselahin po ang pre-authorization. Natigil ang magadali rin na manager sa hangin. Mukhang hindi niya narinig ng maayos. Paumanhin po, maaari po bang ulitin? Ang layune 0.5 milyong credit card pre-authorization para sa function kanselahin po ng buo. Alisin din ang garantiya para sa lahat ng inumin at karagdagang serbisyo. Dahan-dahan kong tinitignan ang aking credit card sa ibabaw ng counter. Nanigas ang mukha ng manager, tiningnan niya ang kanyang relo. Ma'am, nagsimula na ang event ng halos 20 minuto. Nakahanda na ang kusina ng kakurso. Ang nakbabayad at ang aktwal na nakkonsumo ay magkaiba. Hindi ako dadalo sa event na ito. Inabala ko ang kanyang sinasabi. Anumang konsumo sa okasyong ito ay wala akong kaunayan. Hinihingi ko ang agarang pakansalangang garantiya ng aking credit card. Hindi ito magaan na bagay. Naitweet ng manager ang kanyang sarili. Kung alisin ninyo ang garantiya at hindi kayang bayaran ng host ang perang iyon agad, ayon sa patakaran ng hotel, kailangan naming ihinto ang serbisyo at may karapatan kaming tawagan ang pulis para sa konsumo ng walang kabayaran. Iyon ay problema ng hotel at ng host na ayusin nila. Tiningnan ko siya ng diretso. I print ang kansela na resibo, pipirma ako. Matagal siyang tumingin sa akin. Hindi na siya nagdagdag ng salita. Ang ma-hotel ay may kanilang sariling manual at ang mabilis nilang pag-unawa sa sitwasyon ay instinct nila. Lumipat siya at mabilis na nagtip. Isang mahinang tunok mula sa card terminal at lumabas ang puting resibo. Pirma po dito. Kinuha ko ang ballpen at isinulat ang Andrea Santos Buenaventura sa linya ng pirma. Ang huni ng ballpen sa papel ay kakaibang masaya para sa aking tainga. Kumpleto na ang lahat ng proseso. Kinuhang manager ang resibo. Lumapit ako sa mesa sa gilid at umupo. Mula sa anggulo na ito, makikita ko ng malinaw ang elevator na paakyat sa ika-4 na palapag at ang eskalator. Isang ised Amerikano po. Ilang minuto pagkatapos, dumating ang kape na punong yelo. Malinaw ang napata ng tubig sa labas ng baso. Sumipsip akong isang malaking higop. Mapait, malamig at napakagizing. Nagpatuloy ang oras na dumaan. Tiningnan ko ang aking telepono. Eksaktong 1 oras na ang lumipas mula nang magsimula ang handaan. Ayon sa programa, ngayon na ang climax, si Lola Coring ay nakatayo sa entablado, tinatanggap ang papuring lahat at nagbibigay ng emosyonal na talumpati ng pasasalamat. Sa oras na iyon, nakita ko ang manager kasama ang 2 hotel security personnel na nakaitim na ternong Pilipino na mabilis na naglakad patungo sa elevator. Pinindot niya ang pindutan ng paakyat. Nausa ang pinto na elevator. Patuloy akong guminong energy kape.
Ang ilalim ng malamig na baso ay nag-iwan ng bilog na marka ng tubig sa kahoy na mesa. 5 minuto ang lumipas, at ang aking telepono sa mesa ay biglang nagsimulang mag-vibrate ng malakas. Lumiwanag ang screen, Raymond Buenaventura. Hindi ko agad sinagot, tahimik na tinitingnan ang pagvibrate nito. Bago pa maging off ang tawag, dahan-dahan kong binukas ang linya at inilapat sa aking tainga. Andy, nababalif ka ba? Ang tumatawid sa earphone ay ang halos nawala ng boses ni Raymond. Para sa kanya ang tawag na ito, ang iyak ng takot. Sa likod ng ingay ay maririnig ang paksalpak ng mga plato, ang matinding feedback ng mikropono, at ang malawak na kaguluhan. Bakit? Tiningnan ko ang makotse sa labas ng bintana habang sumasagot. Anong ginawa mo? Dumating ang hotel financial manager kasama ang mga security guard sa mesa ng pamilya. Sinasabi nila na kinansela mo ang card payment, iniutos nila na magbayad agad ng 51.5 milyon ngayon o ihihinto nila ang serbisyo. Nagugulo na ang lahat. Nanginginig ang boses ni Raymond halo ng matinding takot at kahihiyan. Hininto na rin nila ang pagseserbisyo ng magapakain mula sa kusina. Lahat ng panauhin ay nakatingin sa amin. Sa telepono, narinig ko ang sumigaw na boses. Boses ito ni Lola Coring. Hindi ito posible. Binayadan ng manunga ko ang lahat. Siya ay executive ng malaking kumpanya. Pagkatapos, ang boses ng manager magalang ngunit malamig. Paumanhin po, Bebe Corazon. Personal na nilagdaan ni Bebe Andrea Santos ang kanselang lahat ng garantiya, ilang sandali lang ang nakakaraan at malinaw niyang sinabi na wala siyang kaunayan sa okasyong ito kung hindi kayang bayaran ni Mr. Raymond ng perang ito ngayon sa ibang credit card o cash. Kailangan naming ipaalis ang lahat ng panauhin at tawagan ang pulis. Andy, humihingal si Raymond sa telepono, nakbago mula sa pagsisisi patungo sa pamamalimos. Nakbibiro ka lang ba? Pakiusap, mag-transfer kang pera, o bumalik ka at i-swipe mo na lang ang card. Lahat ay nakatingin sa amin. Malapit nang mahimatay ang nanay ko. Buti naman na iyon ay nasa parking lot ka at naghihintay doon, sabi ko. Ano? Ikaw mismo ang nagsabi. Ngayon ang espesyal na araw ni nanay. Wala akong angkan kaya kapag nasa mesang pamilya ako, bababa ang antas ng pamilya ninyo. Kaya pinunta ko ang lahat ng pera at nawala. Andy, natigil si Raymond pagkatapos ay sumigaw ng parang taong malapit ng malunod. 1.5 milyon. Alam mo kung makano ang sahod ko bawat buwan, paano ko makukuha ang ganyang kalaking pera ngayon? Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya ko? Ang nanay mo ay napaka-importanteng tao sa simbahan, siguradong maraming handang pumautang sa kanya agad. Kasiyahan sa inyong hapunan. Inalis ko ang telepono sa tainga at pinindot ang pulsang pula ang pagtatapos. Pagkatapos ay pinindot ang kanyang pangalan at idinagdag sa listahan ng blocked. Kasunod nito, si Lola Coring at ang kapatid na si Susan Buenaventura. Nang gimay kompleto, ginala ko sa bibig ang gibazo at nainuming ang ginachirangi Amerikano ng gizang gigop. Ang mapirasong yelo ay nagsabok sa gilid ng baso ng may masayang tunog. Maingat akong tumingin sa labas ng glass wall ng lobby. Bumukas ang pintuan ng elevator na para sa function hall. Lumabas ang ilang kamag-anak na pula ang mukha at nagmamadaling lumabas. Kasunod nila ang mga babae mula sa simbahan na punong ingay. Narinig ko ang kanilang pag-usap na pababa ang lakas. Hay naman, nag-importanteng-importante tapos naguluhang-guluhan dahil hindi makapagbayad sa hotel. Siningil pa ang mga panauhin ng kanilang mga regalo para mapantayan ang bayad, pero kahit gaano, hindi pa rin sapat. Pinalayas kaming lahat ng hindi nakakakain ng mayos. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Hindi ko na muling tiningnan ang kaguluhang naganap. Lumabas sa pinto ng lobby ng hotel. Maliwanag at makanda ang labas. Lumakad ako sa parking lot at hanapin ang aking sasakyan. Sinimulang ang makina, dahan-dahang lumabas sa parking lot. Gabi na sa Marikina. Pinindot ko ang bagong kombinasyon ng passcode ng pintuan ng aming apartment. Bip-bip, bumukas ang lock. Kaninang hapon, nang bumalik ako sa bahay, agad kong tinawagan ang locksmith at pinalitan ang buong electronic door lock ng bago.
Pumunta sa kusina at nagbuhos ng tubig. Pagkatapos ay lumabas sa sala, inalis ang kurtina at tiningnan ang kalye sa ibaba. Alas 9:30 ang gabi. Bigla, maririnig ang tunog ng pagtap sa paskod sa labas ng pintuan. Beb, 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 beb. Mas mabilis at mas mapusok ang magasunod na tap. Andy. Ang sigaw ni Raymond sa likod ng pintuan punong galit at takot ay sumunod sa paulit-ulit na pagkakabo ng pinto. Boom, boom, boom. Buksan mo ang pinto. Nababaliw ka ba? Kininikila mo ako sa pag-iisip mo na babaguhin mo ang paskode at tapos na ang lahat. Buksan mo ang pinto. Inilapag ko ang baso ng tubig at lumakad patungo sa pintuan. Sa halip na buksan ito, pinindot ko ang intercom button ng wall-mounted video screen. Bumukas ang screen at lumabas ang mukha ni Raymond na baluktot sa galit at pagkabalisa. Pawisan siya ng labis, liko-liko ang kanyang kurbata at nawala na ang kanyang coat. Buksan mo ang pinto, sinabi niya sa camera lens. Tumataas ang boses. Alam mo bang ano ang nangyari kanina? Nahimatay ang nanay ko sa lobby ng hotel, dinala sa ospital sa ambulansya. Nakaratay siya sa emergency room ng kalahating araw. Wala ka bang puso? Busi ka palang ang malaki. Sabi ko ng malamig sa mikropono. Dapat ay nasa tabi mo ang nanay mo sa emergency room ngayon. Hindi mo binibigyan ng suntok ang pintuan ng ibang tao. Narinig siyang mas mainit pang nagalit, sinimulan niyang sipay ng pinto. Dapat mong ibalik ang 51.5 milyong utang ko para mabayaran ang hotel. Nagpautang akong 300,000 piso sa isang loan shark sa loob ng lobby. Alam mo kung gaano kalaki ang interest? Bakit ko babayaran ang utang mo? Asawa mo ako. Asawa kita. Ito ay aming pera, pati ang bahay na ito. Sumigaw si Raymond. Didiniin ang mukha sa intercom camera. Punong galit ang mamata. Kung hindi mo bubuksan ang pinto ngayon, iulat kita sa pulis para sa illegal lockout. Maliwanag na pinagmasdan ko sa screen ang pamilyar na muka, parang isang katawa-tawang palaro sa sirkus. Raymond, may malaking pagkakamali ka. Ang antiba 8 milyong pong deposito sa bahay na ito 100% mula sa aking personal na pondo bago pa kami nagpakasal. Pera na minana ko sa aking mamagulang nang ibenta namin ang luma naming bahay. Ang kontrata na paupahan ay nasa pangalan ko lamang simula hanggang sa katapusan. Namula ang mamata ni Raymond sa screen. Kung gusto mong makipagtalo sa akin tungkol sa pera ko rin ito, pumunta tayo sa korte. Narito ang ebidensya. Kinuha ko ang sobrengang nga dokumento na inihanda ko sa ibabaw ng aparador ng sapatos at itinanghal sa harapan ng kamera ng intercom, pinag-alog-alog. Ito ay 3 taon ng bank transaction records ang buwanang transfers ko sa account ni Corazon Buenaventura, kabuuan, pa 3.7 milyon. Lahat ay naka-highlight. Nang hinik ang makamata ni Raymond, nanlamig ang makamay na malapit ng kumatok sa pintuan. Wala kang pinontribisyong kahit 1 piso sa mga gastusin ng bahay na ito sa buong 3 taon ng kasal. Bukod doon, ginamit mo ang aming pera para sa iyong personal at pampamilya na ang garinisang mapanlinlang na pakilos. At kaninang hapon, nag-file na rin akong restraining order sa korte dahil sa emosyonal na abuso at potensyal na karahasan. Andy, pakinggan mo ako. Ang boses ni Raymond ay biglang bumaksak parang isang musmos na natatakot. Bukas ng umaga, makikipag-ugnayan sa iyo ang aking abogado. 10:00 umaga, pinindot ko ang pulsang pula energy intercom. Inalisin din ang buong power energy wall panel. Tahimik na ang koridor sa labas ng pintuan. Bumalik ako sa sala, pinatay ang ilaw, at iniwan ang isang maliit na lamp lamang. Marami pang dapat na ayusin bukas. Susunod na umaga, alas 9, isang law firm sa BGC. Naupuan ako sa conference room ng tamang-tama. Sa ibabaw ng malamig na narawod table ay nakalalagay ang mainit na tsaa. Sa harap ko ay nakaupo po si Ati de la Cruz, nasa kanyang 50 taon. Nakasuot ng navy blue na ternong Pilipino, hawak ang makapal na bundok ng mga dokumento na dinala ko.
Kagabi, mula nang patayin ko ang intercom hanggang alas 3 ng umaga, gumawa ako ng 1-4 pahina na Excel spreadsheet. Bibi Andrea, sabi ni Ati. De la Cruz habang itataas ang ulo niya, tinatapikin ang bank record. Ang record ng transaksyon ay napakalinaw. Sa lubang 3 taon, under 3.7 milyon ang nai-transfer sa account ni Bibi. Corazon Buenaventura sa maraming pagkakataon. Ngunit ito lamang ang nagpapatunay na pinalitan niya ang nanay niya hindi pa sapat para direktang matanggal siya ng walang kahit ano. Kung ito ay para sa sustento ng magulang, sapat ang kanyang kitabilang pamantayan. Para sa sustento ng magulang, dapat itong proporsyonal sa kanyang kita. Inabala ko ang kanyang sinasabi. Kinuha ko ang maitim na portable USB mula sa bag at itinulak sa kanya. Narito ang lahat ng gastusin sa bahay mula nang kami ay magpakasal. Buwan ng bayad sa tsondo, tubig at kuryente, internet, amortization sasakyan pati na ang maliliit na card payment sa supermarket para sa mga pangunahing pangangailangan. Lahat ay 100% mula sa aking payroll account. Inisinjit ni Ati. De la Cruz ang USB sa laptop at binuksan ang file. Ang liwanag ng monitor ay nagniningning sa kanyang salamin. Sa tahimik na conference room, ang tunog na wheel lang ang maririnig ng mahigit 2 minuto. Hindi pa iyon lahat. Hinawakan ko ang tasang tsaa ngunit hindi ininom. 2 ternong Pilipino ang binili niya gamit ang aking supplementary credit card. 3 beses na nagpalit ng smartphone. Ati, De la Cruz, ang aking punto ay hindi kung nakpadala siyang para sa nanay niya. Ang aking punto ay sa buong panahon ng kasal, wala siyang anumang praktikal na kontribisyon sa pagbuo at pagpapanatili ng aming pag-ari bilang mag-asawa. Ang kanyang personal na kita ay sinadyang ilipat at dahil doon, ako ang nag-isang nagdala ng buong pasanin ng kabahayan. Tumigil ang kamay ni Ate De la Cruz sa mouse at nagbago ang kanyang tingin sa akin. Umatras siya sa sandalan ng upuan at kinuha ang kanyang panulat mula sa loop ng kanyang bulsa. Bibi, Andrea, ang inyong argumento ay napaka-clear. Kung ang makarecord na gastusin sa bahay ay makross-verify sa bank record, maaari naming ganap na protektahan ang 55 milyong deposito at possible pang maklaim ng bahagi ng pag-ari na sinadyang nilustay. Hindi na kailangan ang kabayaran, sabi ko habang tinitingnan ang tintangang balpen sa papel. Ang 1 taong ang sahod ay kabuwang ibinibigay sa nanay niya, wala itong ibubuwal na pera. Ang aking kahilingan ay isa lamang, tapusin ang kasal ng sa lalong madaling panahon. Hindi dapat mahawakan kahit 1 piso ang aking deposito. May isang bagay na dapat bantayan, sabi ni Ati De la Cruz, bilog ang iginuhit sa papel. Kaninang gabi, sinabi ninyo na ang lalaki ay kumuhang high-interest na personal loan ng 8,300,000 sa loob ng hotel lobby para mabayaran ang natirang gastusin. Ayon sa batas, ang utang na nagawa sa panahon ng kasal na itinuturing na para sa buhay ng mag-asawa ay maaring ituring na utang ng kapwa-asawa. 300,000 piso itinama ko. At ang perang iyon ay direktang ibinigay sa hotel para sa ika-70 karawan ng kanyang ina. Hindi ako dumalo sa okasyon at nasa akin ang nakasing na kansela na resibo mula sa hotel. Ang CCTV ang reservations desk ng hotel at ang patoto ng manager ay magpapatunay na malinaw kung ipinahayag sa oras na iyon na wala akong kaugnayan sa gastusin. Bahagyang tumango si Ati De la Cruz at bihirang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Kung ganun, magkakaibang usapan na ito. Ang high-interest loan na iyon ay 100% personal na utang niya. Agad na mag-file ang property freeze order sa korte para pigilan siyang subukang hatiin ang deposito sa panahon ng kaso. At isa pa, tumayo ako, kagabi. Nag-file na akong restraining order. Pinalitan na rin ang passcode ng pintuan ng tsondo. Gusto ko ang korte ay may padala na ang legal notice sa kanyang lugar ng trabaho sa loob ng linggong ito. Ipaubaya sa akin iyon. Nagayo si At De la Cruz ng madokumento. Lumabas akong law firm at diretso pumunta sa opisina. Ang buhay ay dapat magpatuloy at ang server upgrade project ko ay malapit nang pumasok sa testing phase.
Walang oras para magabala pa sa isang taong magiging estranyo rin sa akin. 12:30 tanghali. Nakaupo ako sa aking desk, nakatuon sa data sa monitor. Tumunog ang desk phone. Bebe Andrea, may babaeng naghahanap sa inyo sa reception desk. Sinasabing kamag-anak ninyo sumisigaw at nagtatawanan sa lobby ng walang appointment. Hinihingi niyang bumaba kayo agad. Ang pangalan niya ay Susan Buenaventura. Nanlabas ang aking kilay. Anong itsura niya? Nakasuot ng dilaw na trench coat, may permanent wave ang buhok, at napakalakas ang boses, kapatid daw ng inyong asawa. Pababa na ako. Pinataas ko ang aking damit at pumunta sa elevator. Sa ground floor lobby, agad kong nakita si Susan Buenaventura sa gitna ng waiting area. Hawak niya ang telepono ng mahigpit, umerek-erek siya ng pabalik-balik, at paulit-ulit na lumingon sa kanya ang mga engineers na dumadaan. Nang makita niya akong lumapit, dali-daling tumakbo si Susan sa kanyang stilettos patungo sa akin. Ang tunog ng kanyang takong sa marble floor ay masakit sa tainga. Andy, pabasa niya, na waring nakalimutan niyang ito ay aking lugar ng trabaho. Ano ba ang ginagawa mo? Anong uri ng kabaliwan ito? Huminto ako sa 2 hakbang mula sa kanya at tiningnan ang kanyang mukha na pula sa galit. Opisina ito. Kung gusto mong sumiga, lumabas muna sa labas. Mababa ang aking boses ngunit sapat para maintindihan niya. Huwag kang magmatapang dito. Kahapon ay nahimatay ang nanay sa ospital dahil sa iyo. Buong hapon na nakaratay siya sa emergency room. Hindi lang iyon naipatawad sa iyo, pero pinapalabas mo pa ang kapatid ko sa kanyang sariling bahay. Bakit mo binago ang passcode? Sino ka para pigilan siyang pumasok? Ang kondo na yon ako ang nagbabayadan gebuan ng asosyasyon du. Tiningnan ko ang nakaturo niyang daliri. Huwag kang makukuwentuhan sa akin. Pumunta ka sa kapatid mo at tanungin mo siya kung alam niya kung nasa ilang palapak ang management office ng Chondo. Namangha si Susan at nandampi ang bibig. Pera ang sagot mo sa lahat. Pero alam mo bang makano ang buwan ng interes ng utang na ginawa ang kapatid ko kahapon? Buong umaga ngayon, nakatanggap akong tawag ng makolektor. Bayaran mo ang 11,5 milyon na butas na iyon. At pumunta ka sa ospital at magpatawad ka sa nanay sa makabilang kamay. Kung gayon, aasikasuhin namin ang bagay na ito. Aasikasuhin. Parang narinig ko ang pinakakatawa-tawang biro at napahalakak ng maliit. Anong gagawin mo kung hindi? Nag-isip ka bang talagang mag-divorce? Matanda ka na, Andy, kapag nilagyan kang tandang divorcee, magiging second hand ka na. Ang kapatid ko, kahit simpleng government employee, gaano siya naging masunurin sa iyo sa lahat ng oras na iyon? Masunurin, dahan-dahan kong inulit ang salitang iyon. Nang iutos ng nanay na tumulong ka sa kusina, ano ang sinabi ng kapatid ko sa iyo? Wala. Diba? Sinabing ayusin nating maayos. Wag na lang palawigin. Gaano kahirap ang naging sitwasyon ng kapatid ko nang nasa gitna siya. Tinitignan ko ang babaeng ito mahigit 30 taon na. Nakatira pa rin sa bahayng mamagulang. Ang credit card hole niya ay lihim na pinupunan ng kapatid niya bawat buwan. Dahan-dahan ko siyang pinagmasdan. Susan, pumunta ka ba dito dahil ang makolektor ng loan shark ay tumatawag sa iyong numero? Dahil ang kapatid mo, nang kumuha ng utang sa hotel lobby, ay naglagay ng iyong numero bilang emergency contact. Nanlaki ang mga mata niya at naksara ang bibig. Natakot ka dahil ang mataas na interes na bombang iyon ay maaring bumaksak sa iyo at sa nanay ninyo, kaya sumabak ka dito para manggulo at sumigaw. Anong pinagsasabi mo? Pinanalita ko ang dangal ng aming pamilya. Ang poki-poking dangal ninyo ay nakahiba na sa hotel lobby kahapon sa inyong sariling makakamay. Lumayo ako ng 1 hakbang. Umuwi ka at sabihin mo sa kapatid mo, ipadapadala ng korte ang legal notice sa kanyang opisina sa loob ng 2 araw. Kung ayaw niyang mapahiya sa harap ng kasamahan niya sa trabaho, mas mabuting ipaalam na niya sa kanyang supervisor ng maaga. At ang 3 taon ng aking gastusin niyon ay magiging isang detalyadong argumento sa korte kasama ang interes. Abangan, talagang maghahabla ko. Ang boses ni Susan ay bigla na lamang punong takot. Security,
Itaas ko ang kamay at kumaway sa malapit. Agad na lumapit ang dalawang security personnel na nakasuot NG uniform. Itong bisita ay hindi miyembro ng opisina pakiusap na ilabas ng maayos at kung bumalik pa siya, iulat sa pulis bilang pagabala sa negosyo. Andy, ikaw ay isang ngang. Habang hinihilang dalawang security guard si Susan sa makabilang balikat patungo sa labas, nagpapatuloy pa rin siyang sumigaw at nagpapatumba na tumitigil sa akin ng may mga sumpa. Halos lahat sa lobby ay huminto at tumingin sa kanya. Pinabayaan ko ang kanyang pagsiga. Lumipat at sumakay sa elevator. Dahan-dahang naksara ang pintuan. Ganap na binabaon ang ugong ng kanyang maiyak. Hapon, marikina. Bumalik ako sa apartment. Kailangan kong kunin ang ilang damit para sa laundry. Pinindot ko ang bagong passcode at pumasok. Tahimik ang bahay. May natitira pa ring bahagyang amoy ng bawang at bagong mula sa nilaga kaninang Sabado. Pinalakas ko ang air purifier sa pinakamataas na setting. Papunta na ako sa silid para kumuha ng ilang balabal nang biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. May narito ba? Pakibukas ang pintuan. Hindi ito boses ni Raymond, isang hindi kilalang lalaking malalim at malinaw ang boses. Lumapit ako sa pintuan at binuksan ang intercom screen. Sa screen, tatlong lalaki ang nakatayo sa labas. Dalawa ay nakasuot ng itim na jacket at may suot na ID lanyard. Ang isa pa ay si Raymond Nakayuko, nakabaluktot ang balikat. Si Raymond Buenaventura ba ang nakatala rito? Tiningnang ng lalaki sa unahan si Raymond. Tumingin si Raymond sa kamera at mahirap na tumango. Oh, ngunit ang asawa ko ay nasa loop. Sheriff po, ipinakita ang lalaki sa unahan ang opisyal na dokumento na may pulang tatak sa kamera ng intercom mula sa Regional Trial Court ng Maynila. Dahil sa hindi pagbabayad ni Mr. Raymond ng utang, humingi ang nakpautang ng forced collection ng mga personal na ari-arian. Kailangan naming iproseso ang pagkumpiska ng mga gamit sa loop. Pakibukas ang pintuan agad. Dumating na pala ang asahon ko, malamig na sinabi ko sa screen habang tinitingnan si Raymond. Ang alibua, 1 namrus kibu na high interest, na loan na kanyang nilagdaan para sa pagpapanatili ng dangal ay hindi isang regular na bangko, isang mapansamantalang loan shark na nagbibigay sa araw na iyon mismo kapag nagpakita. NGID at Certificate of Employment, so .commine.com. Ang interes ng ganitong utang ay lumalaki ng mabilis bawat araw. Malalim akong huminga at binuksan ang pintuan. Tatlong lalaki ang nakatayo sa labas. Sa kamay ng unang sheriff ay isang bunton ng mga pulang sticker. Ang makilalang red tag na ginagamit ng Korte ng Pilipinas kapag nako-confiscate ng personal na ari-arian kapag nalagyan nito ang TV, ref, sofa at washing machine. Lahat ay magiging subject ng auction. Pahintulutan kami. Ipoproseso namin ang kumpiskang magamit. Sinimulan ng sheriff na isulong ang paa sa loob. Sandali lamang. Harang ko ang pintuan gamit ang aking braso ni isang hakbang ay hindi ako nagurong paatras. Baliktad ang mamata ni Raymond. Andy, hayaan mo na silang pumasok. Kapag nakaretak na, may ilang araw tayo para makahanap ng paraan. Sheriff, hindi ko siya tinuran at iniabot sa unahan ang transparent na folder na hinanda ko sa aparador ng sapatos. Wala kang mahahanap na personal na ari-arian ngang may utang dito. Kumukunot nu ang sheriff nang tinanggap ang folder. Ang unang dokumento ay ang kontrata ang paupahan ng apartment. Ang lese ay si Andrea Santos Buenaventura lamang ang pondo engala at milyong deposito ay 100% mula sa aking personal na pondo bago pa magpakasal. Opisyal ang lease contract na ito, kumpleto ang lahat ng papeles. Mabilis na tiningnan ng sheriff ang unang pahina. Ang pangalawang dokumento itinuturo ko ang may watermark ng korte. Ito ang property freeze order at proof of filing ng divorce petition na bagong tanggap mula sa korte. Kasalukuyan kaming nasa prosesong divorce at kinikilala ng korte na lahat ng mga gamit sa loob ay pag-aari ko lamang. Ang huling dokumento. Kinuha ko ang credit card statement, ang double-door refrigerator, ang 6.5-inch na television, ang leather sofa, at ang drum washing machine. Lahat ay nabayaran gamit ang aking personal na credit card sa installment.
Narito ang receipts at card approval record. Si Mr. Raymond ay walang kahit isang sentimos na kontribusyon sa mga bagay na ito. Naging tahimik ang koridor. Mabilis na tiningnan ng sheriff ang mga dokumento. Ang bunton ng pulang sticker na hawak niya ay parang katawa-tawang baybayin ng kalikasan sa sandaling iyon. Mr. Raymond, lumingon ang sheriff ng may mahigpit na ekspresyon. Ang mga ebidensyang ipinakitang madamay ganap na wasto sa batas. Ang magamit sa loob ng apartment na ito ay hindi ninyo pag-aari. Pinagsamantalahan ba ninyo ang aming oras? Namutla si Raymond. Napalayo ang kanyang mata, hindi siya makapaniwala habang tinitingnan ako. Andy, tinipon mo pati ang maresibong sofa. Mula sa simula, pinaginalaan mo na ako. Hindi kita pinaginalaang. Tiningnan ko ang kanyang pawis na mukha. Ugali ko lang talaga na pantay-pantay ang lahat ng entries sa aking ledger. Kahit isang piso ay hindi dapat lumabas nang hindi naitala. Hindi ko pwedeng hayagang may butas ang aking mga libro. Pride ko iyon bilang executive ng multinational company. Ikaw ay isang. Biglang nawala ang kontrol ni Raymond at sinimulan niyang salbaheng itulak ang pintuan para pumasok. Ano ang ginagawa mo? Instinctively, ang dalawang sheriff ay kumilos, binaliktad ang mga braso ni Raymond sa likod at malakas itong itinulak sa dingding. Ako ang asawa niya. Bahay ko rin ito. Sheriff, tiningnan ko ang lalaki sa dingding ng walang emosyon. Tulad ng nakikita ninyo, hindi niya makontrol ang kanyang sarili at sinubukan niyang pumasok ng sapilitan sa aking pribadong espasyo. Kung hindi ninyo siya alisin ngayon, tatawag ako ng 911. Nagmukhang may disgustong tiningnan ng sheriff si Raymond at sumenyas sa katrabaho niya. Umalis na tayo. Pumunta tayo sa ahensyang gobyerno niya para iproseso ang pagkumpiskang sahod. Kung hindi matanggal ang magamit sa bahay, direktang hahawakan ang sahod ng taong ito bawat buwan. Kapag nabasa ni Raymond ang salitang garnishment of salary, biglang huminto siya. Tulad ng isang tao na nabunot ang gulugod, dahan-dahan siyang nahulog at naupo sa sahig ng koridor. Huwag, kapag hinawakan ang sahod ko, lahat sa opisina ay malalaman paano ang aking promosyon. Nagmumurmuran siya sa sarili habang ang pawis at luha ay pinagsama sa kanyang mukha. Ang lalaking nakakasuot ng murang ternong Pilipino na dating nagmamataas ay ngayon ay nakaupo sa koridor tulad ng nabuwag na bagay. Wala akong pag-aalangan. Isang hakbang ang atras ko at boom, saradong-sarado ang pintuan. Ganap na sinasakal ng pintuan ang katawa-tawang iyak mula sa labas. Isang buwan pagkatapos, Family Court ng Maynila, mediation room. May amoy ng lumang kahoy na furniture sa hangin. Hindi malaki ang mediation room, may transparent na divider sa gitna ng rectangular na mesa. Nakaupo ako sa kaliwang bahi kasama si Ati de la Cruz sa tabi ko. Sa katapat ko ay nakaupo si Raymond Buenaventura at si Corazon Buenaventura. Isang buwan lamang ang lumipas, ngunit si Lola Coring ay parang 10 taon ang natanda. Sa halip na maringal na Filipiniana, nakasuot siyang madilim na damit. Ang buhok niya ay gulong-gulo at punong pagod ang mamata. Si Raymond ay payat na payat, luwag na ang kanyang murang ternong Pilipino. Tiningnan ng judge mediator ang makarekord. Batay sa mga isinumiteng ebidensya, ang petisyoner na si Andrea Santos Buenaventura ay nagpresenta ng napakadetalyadong rekord ng pananalapi. Sa loob ng 3 taon, 80% ng buwanang kita ni Mr. Raymond ay nai-transfer sa account ni Bibi. Lahat ng gastusin sa bahay ay 100% binayaran ng petitioner. Mr. Raymond, mayroon ba kayong tutol? Bilang isang anak, nagbigay lang akong support sa nanay ko, sabi ni Raymond, pinipilit ang mababang boses na kayuko. At si Andrea ay mas malaki ang kita, kaya sinabi niya mismo na hindi na kailangan ang aking kontribusyon. Ang mas mataas na kita ay hindi nag-invalidate ng inyong legal na obligasyon bilang asawa. Ang tinik ng judge ay malamig tulad ng yelo. Ayon sa Family Code ng Pilipinas, ang inyong gawi ay itinuturing na seryosong paglabag sa inyong obligasyon na mag-ambag para sa sustento ng mag-asawa. Ang petisyon ni Bebe Andrea na protektahan ang 58 milyong deposito tinatanggap ng korte. Biglang tumaas ang ulo ni Raymond. Nanginginig ang kanyang malabi. Paano naman ang liducius, sifir kong utang?
Iyon ay para sa okasyon nega pamilya, Yoronor Mayos na nagsalita si Ati de la Cruz. Ang libua, 300,000 na high interest loan na iyon ay nakuha pagkatapos na malinaw na tumanggi ang petitioner na dumalo at bawiin ang lahat ng garantiya ng bayad. Ang loan agreement ay may lagda lamang ng respondent. Ito ay isang personal na utang na nagawa para sa dangal ng kanyang sariling pamilya, wala itong kaunayan sa petitioner. May iba pa bang ebidensya na ang utang na iyon ay para sa sama-samang buhay ng mag-asawa? Tinanong ng judge si Raymond. Ngumangawa si Raymond ngunit walang lumalagay na tunok. Dali-daling tumingin sa tabi si Lola Coring ay bumaksak tulad ng deflated na balloon, tinitignan ang ibabaw ng mesa, paulit-ulit na kinukurot ang gilid ng damit. Wala itong tatay na makasama sa anak, wala ring mata na makaharap sa akin. Sa harap ng malamig at walang awa na batas, ang kanyang datirati ay mapanghimaksik na ina ay tila naging walang silbing tao. Kung wala na kayong tutol, magpapatuloy na tayo, sabi ng judge, kinuha ang mabigat na gintong selyo. Iyon ang pinakamagandang tunok na narinig ko sa matagal ng panahon. Bumagsak ang selyo ng mabigat sa mediation order. Ang korte ay nagpapahayag, NZ Pagikabigo, NZ Casao Nina, Andrea Santos Buenaventura at Raymond Buenaventura. Ang kandaba at milyong deposito at ang sasakyan ay kinikilalang pag-ari ng petitioner na si Andrea Santos Buenaventura. Ang respondent ay dapat lumabas sa tirahang pinag-usapan sa loob ng 7 araw. Walang kailangang ibayad na anumang halaga ng pag-ari ng petitioner sa respondent. Tumayo ang judge. Lahat ay ganap na natapos. Tumayo ako, mahinang yumuko sa judge, at nang hindi man lamang minansan paktingin ang mga mata sa magina sa kabilang pani, lumakad ako ng diretso patungo sa pintuan. Habang hawak ko ang hawakan ng pintuan, narinig ko sa likod ko ang iyak at pagbagsak ni Raymond. Nanay, mayroon na akong garnishment sa sahod ko para sa utang. Wala na tayong tirahan. Saan na tayo pupunta? Binuksan ko ang pintuan at lumabas sa maliwanag na koridor na punong sikat ng araw. 6 na buwan pagkatapos. Isang bagong tsondo sa Tagwik. Ito ang aking bagong tahanan, binili gamit ang 8 milyong deposito na aking naprotektahan, may kaunting karagdagang utang sa bangko. Mas maliit ang lugar kaysa sa Marikina, ngunit perpekto ang seguridad, direkta ang connection mula sa basement parking papunta sa unit, at sa bintana ng sala ay makikita ang magandang view ng Laguna de Bay sa gabi. Tinatanggal ko ang mahuling kahon ng libro at inihahanda ang bookshelf nang biglang nag-vibrate ang telepono ko ng isang beses. Isang news notification link. Sa tabi nito ay mensahe mula sa dating kasamahan sa trabaho. Andy, narinig ko ang balita. Ang biyenan mong si Bibi Corazon, noong nakaraang buwan, nabunyak sa simbahan nila na kumukuha siyang pera mula sa kapwa miyembro para masakop ang utang na loan shark. Para sa dangal niya, humiram siya ng 50,300,000 at lumaki ng lumaki ang interes hanggang sa sumabok. Ang makasama niya sa simbahan na matagal nang hindi makasundo sa kanya ay naktayo at lahat ay isinumbong sa pastor. Halos 2 buwang hindi na siya makalapit sa simbahan dahil sa hiya. Ang dating asawa mo ay nalagyan ng garnishment sa sahod bawat buwan at pinilit lumipat sa isang maliit at basang apartment na hindi pa maayos sa Antipolo. Binasa ko ang mga salita sa screen ngunit walang kahit isang emosyon ang naramdaman ko. Sa halip na sumagot, binuksan ko ang blocked messages folder. Mahigit 50 hindi nabuksang mensahe, lahat ay galing sa hidden number. Andy, naklaliak ang kisama ng apartment naming inupahan. Naalala ko yung mahalaman mo sa balkona. Naalala ko ang lahat na bakay. Andy, talagang nakasala ako. Bawat araw sa loob ng ilang buwan, hindi ako tumitigil sa pagsisisi. Pakibuksan lang ang blog ko ng isang beses, kumain lamang tayo ng isang beses. Nagsisisi na rin si nanay araw-araw. Sinasabi niyang hindi dapat niya ikaw pinagmalupitan. Kinuha ko ang baso at sinimsim ang malamig na iced Americano. Ang mapait na lasa ng bagong roasted na beans ay dumaloy pababa sa aking lalamunan at nililinis ang pinakahuling labi ng lahat.
Matagal kong tiningnan ang delete all button sa ilalim ng screen. Sa loob ng 3 taon, tinatrato ko ang kasal na ito bilang isang malaking surfer na kailangan kong patuloy na pamamahala. Sinasakal ang magabutas ang sistema, nagdadag ng karagdagang budget, naniniwala na basta ang pangunahing core ay hindi bumaksak, ang relasyon ay maaring panatilihing may dignidad. Tiniis ko ang amoy ng bagong at bawang sa malamig na sahig. Natiis ko ang patuloy na pagtapak sa aking dangal. Yumuko pa ako ng 90 degrees ng perpekto sa harap ng mga taong nanglait sa akin. Naniniwala akong nagko-kompromiso lamang ako ng kaunti ngunit ang dahan-dahan akong tinutupok sa loob. Ngunit ngayon sa wakas, nai-format ko na ng ganap ang mga nakamamatay na malware na ito mula sa aking personal na hard drive. Suminghit ang mapiraso ng yelo sa baso ng may masayang tinik. Iniabot ko ang aking daliri at nang walang pag-alangan, pinindot ang screen. Deleted. Sa labas ng bintana, isa-isa na namang nagsasaboy ang ilaw ng lungsod sa gabi. Ang hangin ng Maynila ay dumaan sa bintana, nakdadala ng amoy ng ulan at ng hinaharap. Wala ng malakas na amoy ng bawang at bagong. Tanging malinis maliwanag at purong hangin ang aking hangin ang nakpupuno sa espasyong ito. Hanggang dito ang ating kuwento ngayon. Sana ay nakapagbigay ito ang kaginhawahan sa inyong puso. Hanggang sa susunod na kwento.